Hay, salamat. Nakapaglinis na din ako dito sa CR namin tapos nakapagpalit na nga din ako ng bagong ilaw. Sa totoo lang, ang dami-dami ko pa din talagang gagawin, ang dami ko lang ang labahin, tapos ang dami ko pa din talagang linisin at hindi ko pa rin talaga natatapos-tapos. Sumabay pa ang bunso ko dahil ilang araw din talagang nilalagnat ang bunso ko tapos inuubot sinisipon pa. Pero ngayon okay na naman siya at masigla na ulit. At dahil maglilinis na ako ng CR, eto nga binuksan ko na tong bago kong electric brush at eto nga pala ang gagamitin ko. Kaya lalo talaga akong sisipagin sa paglilinis ng CR namin dahil dito sa bago kong panlinis. At eto talaga ang isa pa sa nagustuhan ko sa brush na to dahil meron na din siyang mahabang handle kaya hindi ko na kailangan pang yumuko-yuko kapag maglilinis ako ng CR. Tapos tingnan nyo naman, meron na nga din yung 7 iba't ibang panlinis. Pwede natin tong gamitin sa CR, panglaban ng mga carpet. Mas pinapadali na talaga ang trabaho natin dahil sa mga ganitong panlinis dahil hindi na natin kailangan pa magkuskus dahil etong electric brush na yung gagawa nun. Isa pa sa nagustuhan ko dito, meron na siyang brush na para sa mga sulok-sulok kagaya na lang sa mga sulok na hindi ko talaga naaabot at mahirap linisan. Napaka lifesaver talaga ng electric brush na to kaya talaga namang napa-check out ako nito. Napakadumi na talaga nitong CR namin tapos itong bowl talaga namang naninilaw na. Dahil simula lang natapos sila sa paggagawa dito sa kusina, hindi ko pa din talaga nalilinisan tong CR. Dahil inuna ko ngang linisan ang kwarto, pati na din salas at ang dami ko din talagang inayos na mga gamit. Tapos nagkasakit pa nga ang bunso ko tapos kahapon naman graduation ng dalawa kong anak. Kaya ayan, habang natutulog ang bunso ko dyan ay sinamantala ko na talaga ang paglilinis dito sa CR. Tapos yung mga labahin ko talaga naman tambak na talaga. Nagchat na nga ako sa kapatid ko, sabi ko pumunta na muna dito, bakasyon na din naman at magpapatulong nga ako sa paglalaba. At ayun, nakatapos na naman ako sa paglilinis sa CR. Tapos may binili nga pala akong ceiling fan with light at ilalagay ko nga to sa CR namin. Meron na nga din tong kasamang parang cologne dahil meron na nga diffuser etong pinaka ceiling fan para naman mabango ang ibubuga niyang hangin. 3 mode na din ang pinakailaw niya tapos ayan, may kasama na din siyang remote. Sobrang init na kasi talaga kaya ayan, naglagay na talaga ako ng ceiling fan dito sa CR namin na may ilaw na din. Kulob na kulob kasi tong CR namin at wala talagang pumapasok na hangin dyan. At sobrang napakainit talaga sa loob lalo na kapag nagbabawas. Habang ikinakabit ko nga ang ilaw, eto nga nagising na tong bunso ko. Pagkatapos eto nga tinesting ko na kung gumagana yung ilaw pati na din ceiling fan at ayan gumagana naman tapos napakaliwanag talaga ng ilaw niya. O 'di ba hindi na sobrang init lalo na kapag magbabawas. Kinahapunan naman eto nga naisipan ko na gumawa ng ice candy dahil meron nga pala akong nabiling milkshake powder. Habang bakasyon ng mga bata, naisipan ko na muna magtinda ng ice candy, sayang din naman. Kapag ganito pa namang summer, alam niyo naman na malakas talaga tong mga ice candy sa mga bata. Dapat nga isang condense lang ang inilagay ko, naglagay pa ako ng creme densada. Baka mamaya sobrang tamis na nitong ice candy. Tatry ko lang muna at kapag sobrang tamis, sa susunod na gagawa ako, isang gatas na lang ang ilalagay ko. Bale, ito nga palang nabili kong milkshake powder, 1 kilogram na yan. Tapos ang ginamit kong tubig ay 4.5 liters. Nakalagay sa instruction 2.5 liters na tubig lang. Kaya lang sobrang lapot naman, kaya nagdagdag na lang ako ng tubig. Tapos ayun, nakagawa nga ako ng 85 pieces.